Mga kabombo, tayo pa rin nagpapatuloy dito sa ating programang Good Morning Philippines. Oras natin ay 9 na minuto bago mag-alas 11 ng umaga. At sa oras naman na ito mga kabombo ay makakapanayam natin, no, ito ang Chief of Police ng Lalo Police Station, no, sa katauhan nga ni Police Major Val A. Simangan. Ating alamin mga kabombo, no, kung ano yung kanilang mga accomplishment report ng Lalo Municipal Station. At magandang umaga sa iyo, Police Major Val Simangan. Si Bombo Gail Ulunan po ito, and welcome po sa ating programa ng Good Morning Philippines. Yes, ma'am. Good morning, ma'am Zen. At good morning po sa ating mga tagapakinig at taga-suporta dito sa Good Morning Philippines Police Hour ng Bombo Radio Tugigaraw po. Of course, ma'am, bigyan mo na lang ako pagkakataon para batiin ko po yung mga sumusuporta po sa atin dito sa programa po natin ngayon po. Siyempre, gusto ko rin batiin ang aming snappy na Regional Director po na si Police Brigadier General Antonio Maralag Jr. Sir, ang Best Police Regional Office of the Year 2025 po. Sir, congratulations po. Siyempre, ang aming napakatikas din at napakabait na Police Director po dito sa Police Provincial Office po natin, si Police Colonel Mardito G. Anguluan. Siya na rin po ang nakakuha ng Best Senior Police Commission Officer for Operation po. Sir, congratulations po. Siyempre, ang aming napakasipag na Municipal Mayor, Honorable Florence Oliver Pascual, at siyempre ang aming Vice Mayor, si Ma'am Oli Pascual. Sa mga kasamaan ko po dito sa Lalo Police Station, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. At ayan, maraming salamat po sa Major Val, no? At congratulations nga din po sa mga award, no, na nakuha ng ating police station dito sa Cagayan, no? At una sa lahat, no, sir, ano ang ating mga accomplishment report nung last quarter, no, nung nakaraang taon at ngayong January 2026, sir? Yes, ma'am. Ma'am, kung mamarapatin po natin, baka pwede po nating i-play po yung audio-visual presentation po natin para makita at marinig po ng ating mga taga-subaybay po yung mga significant accomplishment po natin, particularly itong operational accomplishment po natin. Okay, sir, go ahead. Good day, everyone. Presenting the accomplishments of the station for the fourth quarter calendar year 2025 to January 2026. These are the operational accomplishments. On the arrest of wanted persons, we have a total of 9 wanted persons and 3 most wanted persons arrested during this period. On the campaign against illegal drugs, we successfully conducted 3 operations which resulted in the arrest of 4 individuals. On the campaign against loose firearms, we conducted a total of 6 operations, which resulted in the arrest of 5 individuals. On the campaign against illegal logging, our intensified efforts resulted in 6 operations and the arrest of 7 individuals. On the campaign against illegal gambling, we conducted 2 operations with the apprehension of 8 individuals. Campaign against illegal fishing, we conducted 1 operation in November, which resulted in the arrest of 1 individual. Regarding our peace efforts, we facilitated the surrender of 3 CPG supporters. Through proactive measures and strict enforcement of local ordinances, a total of 1,296 individuals were apprehended. On the anti-criminality activities, regular mobile patrols and police visibility were conducted. On frequent operations, which checkpoints were strategically located along the national highway in Barangay Bapit, Lalo, Cagayan. E-Scuba inspections were conducted on banks, financial establishments, and even nearby canals. Bakal operations were conducted, especially in drinking bars. Moving to our administrative accomplishments, the dedication of our personnel was recognized with 13 medals of Papuri and 11 medals of Kadalingan. On the logistical accomplishments, the station marked a significant milestone with the blessing of the newly renovated conference room, symbolizing growth, collaboration, and purposeful leadership. As part of our police community relations activities, police sa barangay visitation to the different barangays of Lalo was conducted. To further strengthen our information drive, the Lalo Police Station distributed IEC materials. In partnership with the schools, the Lalo Police Station conducted lectures and symposiums
doses per students. As part of our best practices, this station consistently conducts coordination with other agencies and friendly forces, conduct of Commander's Time, and Libre and Sakay activities. Lastly, we conduct monthly Holy Mass and squad weekly interactive meetings or swings to strengthen the moral and spiritual well-being of our personnel. Once again, these are the accomplishments of La Loc Police Station for the fourth quarter calendar year 2025 to January 2026. Thank you and good day. Yes sir 'no, at ito ngang, mga nai-presenta 'no, yung, datos nga 'no, kapansin-pansin 'no sa datos sir, ito ngang, pagdating sa implementasyon 'no ng, local ordinances 'no, madami pa rin pala sir 'no yung, nahuhuli na walang helmet 'no sir. So ano yung, ginagawa natin ngayon na pagpapaigting 'no dito nga sa susuot ng helmet sa ating mga motorista sir? Tama po ma'am. Actually, pero very strict po ang kapulisan po natin pagdating sa implementation ng local ordinance, particular yung traffic violations po natin, para ma-lessen po yung vehicle accident po natin. Kasi napapansin po natin na talagang mataas, although manageable naman, pero mataas pa rin yung mga vehicular accident natin dito sa bayan ng Lalo. Kaya ang ginagawa po natin talagang pinapaigting natin yung implementation ng local ordinance. Kaya sinasabi ko nga, hindi lang sana yung panghuhuli ang ginagawa po natin every time na may nahuhuli tayo, ini-educate na rin natin sila na pinapaliwanag kung ano yung maging epekto ng mga violation po nila. Yes, sir 'no, ito ngang pagsusot ng helmet, marami din bang nahuli na mga kabataan o di kaya, mga menor de edad, sir? Mm. Yes po ma'am, actually ang karamihan po dito ay yung mga kabataan po natin. Though ang mga minor de edad so far wala naman na tayong nahuhuli. Considering na mga barangay officials po natin, nagpapasalamat din ako sa mga barangay officials natin dahil sila mismo sa kanilang mga barangay ay tinutulungan nila ang ating mga kapulisan para manghuli po niyan. So, magsisimula sa barangay, ini-implement na natin yung local ordinances po natin. Particularly itong no helmet policy po natin. Sir 'no, kung ikukumpara ito nung, nakaraang taon sa kaparehong buwan, mas marami ba yung, naitalang, naglalabag sa no helmet ngayon or mas madami pa rin nung, nakaraan, sir? So far ma'am, natutuwa kaming pabalita na bumababa naman po yung mga violators na, particularly itong no helmet po natin. Dahil na-educate na po sila at alam na po nila yung mga puwedeng possibility na mangyari sa kanila 'pag hindi po sila nakapagsuot ng helmet, particularly 'pag naaksidente po sila. At yes sir, napansin din natin kanina yung, no driver's license 'no, marami pa rin pala yung nahuhuli na ganyan. So, ano din yung mga ginagawa natin para hikayatin din natin sila na license sir? Yes ma'am, actually ma'am nakipag-coordinate na din po tayo sa LGU saka sa LTO po para i-invite natin yung mga taga LTO po dito sa ating lugar para mas mabilis po may proseso yung kanilang mga lisensya po. So, on the other hand po, ang ginagawa po natin diyan, pupunta po tayo sa mga lalo pa dito sa mga school po, in-educate natin sila na hinihikayat para mag-apply po sila ng license nila. Although ang license naman sa ngayon is napaka-minimal naman po compared 'pag nahuli po sila na mas malaki po ang penalty. Pagdating naman diyan sir, meron na din po bang, na penalty 'no sir, yung, nagbayad ng, pera gano'n sir? Marami na rin po ma'am. Actually dito ang talagang ini-implement natin ngayon is itong LGU, yung local ordinance po natin. So far, nung nakipag-ugnayan po kami diyan sa Treasury Office, nakapag-comply naman po sila. Lahat po ng mga natitiketan natin ay nakapagbayad naman po sa tamang oras po. At, meron na po bang, schedule sir na ito ngang, pagkakaroon ng, lisensya 'no sa mga local government, units sir? May na-schedule na ba ng LTO regarding diyan? Actually ma'am, ang advice po sa amin ng LTO during the coordination with them ay mainam na lang po na ang gagawin po ng local, lalo pa dito sa amin ay sabihan lang yung mga tao kung ano yung mga requirements po para mas mabilis po yung pagproseso para pagdating po nila sa opisina ng LTO ay may proseso po kaagad. So wala po silang assurance na pupunta po sila dito sa area po namin para iproseso po yung mga lisensya pero doon daw po sa opisina po talaga nila.
Pero despite on that, sabi niya po namin sa ating mga kababayan na kung ano yung mga requirements po talaga para mas mapabilis po yung pagproseso ng kanilang lisensya po. At pagdating naman dito sa unregistered motor vehicle, sir, kasi 88 pa rin, no, yung nahuli, no? Ano naman yung ginagawa natin dito, sir, para hikayatin din sila, no, na magpa-register ng kanilang motor vehicle, sir? Actually, ma'am, kagaya din po ng helmet law, ini-inform din po natin sa kanila na napakalaki po ng penalty pag nahuhuli po sila ng unregistered na motor vehicle. Ang sa tingin ko, ang penalty na ngayon is nasa 10,000 na po. So, ang pagre-renew po ng unregistered motor vehicle is nasa 1,800, mga ganun lang po. So, napaka-minimal po. Kaya ini-encourage namin sila na mas maganda po i-renew nila ang kanilang mga motor vehicle kaysa naman mahuli sila na magmumulta po sila ng mas mataas po. Yung first offense ba dito, sir, magkano po? 10K na yun agad ba? Actually po, pag ginagamit po natin yung mga personal natin na deputized po ng LTO, pag LTO ang panikit natin, yung temporary operator's permit, nasa 10,000 po ata. Pero pag local ordinance lang po is nasa 500 lang po ang penalty po. O kaya fine. Dito naman sa improvised muffler, sir, no, kahit natapos na pala yung bagong taon, ngayon meron pa rin, sir, madami pa rin gumagamit pa rin yung improvised muffler kahit natapos na yung bagong taon. So far ma'am, yung pag-implement po natin dyan sa Mapler po is during New Year po. Talagang pinaiigting po natin yung implementation natin during that time. Kasi marami na rin pong nagre-reklamo kasi na although kailangan talaga na mag-ingay daw during the New Year's Eve, pero yung ginagawa po natin para hindi po lalo silang makasawa. Kasi hindi po yung reason para gamitin natin yung mga o kaya labagin natin po yung batas. Kailangan natin magingay. So, ginawa natin dyan prior dun sa New Year's Eve, nang huli na po tayo ng mga nakamapler po o kaya yung mga improvised po na mapler na yan. Pero recently naman, sir, wala naman nang nahuhuli na may improvised muffler pa. So far this time, ma'am, wala pa po ngayong January po. Nung kasagsagan lang po nung New Year's po. Sir, pagdating naman dito sa illegal gambling, no, meron pa rin palang arrested na 5 ngayong taon, no? So, ito bang mga ito ay mga matatanda or di kaya mga bata din, sir? Actually, ma'am, nasa mid-age po. Ang average po niyan is nasa 45 po. Though may mga matatanda rin na 55 to 60 years old po. Pero karamihan po nasa mid po, nasa 45 years old po. Ano itong mga karaniwan na ah, nilalaro nila, sir? Actually, ma'am, during the conduct of operation, nung October po yan, ay ang nilaro po nila nung nahuli po is playing card po, Tong It. Pero this January po, yung isang operation po natin kung saan marami po tayong nahuli dyan, 2 sets of mahjong po ang na-recover po natin. So, mahjong po ang nilalaro po nila. Pagdating naman dito sa na-surrender na CTG, sir, no? Meron pa ring nagawang operasyon, no, na 3 at meron namang na-surrender din, no, na CTG supporters na 3, no? So itong mga na-surrender na CTG, sir, ay nasaan na po ngayon? Actually, ma'am, nasa kanila pa rin kanilang mga bahay-bahay. Pero yung mga baril po na na-surrender po nila ay na-turn over na rin po natin sa RCSU 2 para ma demilitarization po para sirain na po yung mga yun. At saka yung na-recover po na yung bomba po na sinurrender po sa atin ay na-turn over na rin po natin sa EOD po dyan sa provincial office po natin. Yung pagdating naman dito sa illegal logging, sir, kasi ngayong January, no, meron palang 7, no, na naaresto. Ano yung mga klase ng kahoy na nakumpiska dito, sir? Actually, ma'am, nitong January lang po ay nag-conduct po tayo ng 2 operation kung saan nakapag-aresto po tayo ng 2. Ang isang operation po natin ay Melina po yung na-confiscate po natin and the other one is yung common hardwood po o kaya yung tinatawag nila na white lawaan po.
At itong mga 'to sir, kapagka natapos ng, madokumento 'no, saan naman po mapupunta sir? Actually, ma'am, yung mga na-confiscate po natin na mga kahoy, yung mga stone lumber po, ay na-turn over na po natin sa DNR, Centro Apari po. Pagdating naman dito sa illegal na droga sir 'no, ano pa yung mga operasyon na naisagawa ninyo laban dito at, pati na din sa kriminalidad sir? Sa illegal drugs naman po, nag-conduct tayo ng operation last October po kung ito ay yung implementation po ng search warrant. The same po nung January din po kung saan nakahuli din po tayo ng dalawa through search warrant po. Ang kagandahan po nung October po ay na-convict na po yung isa sa mga napailan po natin ngayon. So nasa Bucor na po siya. Na-sentensyahan po siya ng 8 years to 12 years po. So yung ngayong January, ongoing pa po yung trial niya. At pagdating naman dito sa illegal drugs sir 'no, ano yung, ginagawa pa rin ninyong hakbang, para, hikayatin 'no yung, mamamayan diyan na 'wag gumamit 'no na or magtinda ng illegal na droga lalong-lalo na sa mga kabataan sir? Yes, ma'am. Actually, continuous po yung ginagawa po natin, yung mga PCR activities po natin, like yung pagkakandak po ng anti-illegal drug symposium po. Actually, last year po, halos lahat ng mga school po dito sa Bayan ng Lalo ay nakapag-conduct na po tayo ng mga drug symposium po. At paulit-ulit natin gagawin yan para sa ganun ay ma-inculcate sa mga kaisipan lalo na itong mga kabataan na talagang bawal po yung mga paggamit at yung mga maling epekto po ng paggamit ng illegal na droga po. At, sa ngayon sir, sa darating na yung, or darating na malapit na yung, Araw ng Puso sir 'no, ano naman yung ginagawa ninyong hakbang para mapanatili pa rin 'no yung, kaayusan, kaligtasan ng mga taong, nagse-celebrate po ng, Araw ng Puso sir? Actually, ma'am, may mga ginagawa po tayo mga distribution of flyers po, mga safety tips para hindi po maloko, malinlang ngayong araw ng mga puso. So, through social media rin po, nag-focus po tayo sa FB page po natin ng mga safety tips din po. Then, siyempre, normally, yung mga ginagawa po natin na daily conduct of mobile patrolling, police visibility, at beat patrol po. Para maging safe naman po yung mga magdiriwang po ng kanilang Valentine's Day po. Yes, Major, bilang huli na lamang 'no, ano pa rin ang, mensahe natin 'no, sa ating mga kababayan diyan sa lalo at siyempre sa kapwa Pilipino na din natin, Major? Okay, bilang panghuli po, muli po akong nagpapasalamat sa pagkakataong makapaghatid ng mensahe sa ating mga kababayan. Ang Lalo Police Station po sa pamumuno ng iyong lingkod ay puso po kami nagpapasalamat sa ating mga mamamayan sa patuloy na tiwala, suporta at pakikipagtulungan sa mga kapulisan po. Maraming salamat din sa ating mga local government unit sa pangunguna po ng ating napakasipag at napakabait na Mayor, Honorable Florence Oliver Pascual. Siyempre, ang aming Vice Mayor, si Ma'am Oli Pascual, mga barangay official po na laging tumutulong na nandyan para sa amin. Siyempre, yung mga force multiplier po natin at mga iba pang stakeholder na katuwang po natin sa pagpapanatili ng mapayapa at maayos na ating bayan. So, nananawagan din po ako sa aming mga kababayan, yung mga Lalukenyo po na patuloy na makiisa upang mapababa po ang krimen, lalong-lalo pa ang vehicular incident po dahil napakataas po ng vehicular incident po natin. Maging mapagmatyag, disiplinado at dapat responsable po tayo sa ating mga kilos at agad na ipagbigay alam po sa pulisya ang anumang kanilang nararamdaman sa kanilang mga paligid. So, simpleng pagkipagtulungan lang po sa bawat isa. So, malaking tulong po ito para sa kaligtasan po ng ating komunidad. Lagi ko pong sinasabi actually pag nagkakandak po kami ng mga symposium o kaya during the barangay assembly na paano natin matutulungan ng kapulisan po natin. Yung hindi ka maging biktima at hindi ka maging suspect ng isang krimen, napakalaking tulong na po yan para matulungan po natin ang ating kapulisan at ating mga kababayan. So, lubos din po akong nagpapasalamat po sa himpilan po ng Bombo Radio. Itong segment po na Good Morning Philippines sa pagbibigay nyo at pagkakataon na
makapagbigay po kami ng impormasyon at makapaglingkod sa ating mga kababayan sa pamamagitan po ng programang Police Hour po. So, sama-sama po sana nating itaguyod ang ating ligtas, maayos at mapayapang lalo. So, muli isang mapagpalang araw po sa ating lahat.